Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Galing ako ng debate daw eh. Pero hindi naman debate yun. Ay umakyat nung kadebate ko. Live yun kagabi. So, no, meron tayong re-react dito na video. Ito, matagal na itong, ano na to eh, itong discussion na to eh. Yung panloloko daw ba sa OFW ang palipad? 'Di ba? So, ito yon ano, ito yung video na yon na naging controversial. So play natin tong video na to ni Sir Norman. Ni Tito Norman. Tito Norman na ang tawag ko. So ito yung video. Panoorin natin mga men. Ano. Ito bang palipad? Panloloko ba sa OFW yan? Bakit pag kayo nag-YouTube, pag may nagpalipad sa inyo, walang problema? Pag ako may nagpalipad, may problema? Aba, si YouTube ba sisihin nyo kasi platform niya yan? So ang sabi niya dito, ano sabi mo sir? Ito bang palipad? Panloloko ba sa OFW yan? Bakit pag kayo nag-YouTube, pag may nagpalipad sa inyo, walang problema? Pag ako may nagpalipad, may problema? Aba, si YouTube ba sisihin nyo kasi platform niya yan? Yung pagpapalipad no, katulad nung tama naman yung kadebate ko kagabi. Hindi naman masama yung pagpapalipad or yung pagdo-donate do sa channel, hindi masama yon. Yung proseso ng pagpapalipad, hindi naman masama yun eh. Kahit ako, may nagpapalipad din sa akin. Dahil kung masama yun, dapat hindi na nilagay yung feature na yun. Kaya lang, dumadating ang point kasi na naaabuso yun. Parang ganito, no, mga kababayan ko. Ang GCash, hindi masama kahit kailan. Nakakatulong pa nga yan minsan eh. Alam mo nung araw, hindi ko na naabutan to ha. Hindi ko na naabutan to. Nakwento lang sa akin ng kuya ko nung araw. Nung araw, pag padadalhan ka ng allowance ng ng parents mo, alam yung peragram? Or medyo nag-modern, siguro naman, naabutan nyo yung Palawan. Tama? Alam nyo kung gaano kahirap ang pumila sa Palawan? Lalo na pag halimbawa tatanggap ka ng padala ng allowance, so pipila ka doon, magpi-fill up ka ng form. Ang haba ng pila sa Palawan. Sa Palawan, sa M. Luwilier, 'di ba? Nung nauso yung GCash, nawala lahat 'yun. Hindi, meron pa rin naman ngayon, hanggang ngayon meron pa naman. Pero nabawasan 'yun. Nabawasan yung hassle. Kasi sa GCash, kahit mag-cash in na lang sa kahit kung kaninong kakilala or kahit anong tindahan, pwede nang magpa-cash in eh. Magbigay ka na lang ng charge doon sa magka-cash in. Magkakalaman na ng GCash yung ano mo eh. Yung cellphone mo eh. At pag may GCash ka na, pwede mo nang ipambili direkta yon. Or kung gusto mong gawing cash yun, may nabibili kasing katulad ko. Kasi yung ibang client ko, nagbabayad sa akin through GCash. Wait lang ha, pakita ko sa inyo. May ganito. 'Di ba meron na ring Maya eh. Yung Maya sa Smart yun eh. Ang GCash Globe eh. Wait lang ha. Ito. Ano to? Ano to eh, parang debit card ito ng GCash. Ito, pwede mong i-ano sa ATM machine to para maging cash yung laman ng GCash mo. 'Di ba? Sometimes minsan pag bibili ka may hindi tumatanggap ng GCash, may gusto mong maging cash. Kaya sobrang convenience ng gusto ko lang ipaunawa sa inyo na yung mga ganyang bagay ay hindi naman masama yan. Katulad nitong GCash, ito ay mode of payment lang ito. Dito lang dinadaan ng pera. Parang yung palipad, diyan din dinadaan yung binibigay sa'yo. Walang problema po dyan. Hindi yan masama. Ang masama na lang dyan, yung kung paano mo hihikayatin yung taong magpalipad. For example, ito, ipagpatuloy natin to ha, dito sa may banda dito. I-play natin ng buo. Ito bang palipad? Panloloko ba sa OFW yan?
Bakit pag kayo nag-YouTube, pag may nagpalipad sa inyo, walang problema? Pag ako may nagpalipad, may problema? Aba, si YouTube ba sisihin Paano nagkakaroon ng problema pag ikaw na? Ito, i-forward natin na. Na-upload ko na ito eh. nyo kasi platform niya yan. Totoo yun, totoo. Yung platform niya, hindi masama yun. Pero kung paano mo i-persuade yung mga tao na magpalipad sa'yo. Wallet donation para iabot kay FLM. Oh my goodness. Actually po, mga kapatid, hindi ko po expected at hindi po ako tumatanggap ng donation. Yun po yung totoo nun. Ako po ay nangako lamang na ibibigay ko lahat ng aking pera. O ito po kasing YouTube Super Chat, hindi ko po ito alam. Diba? Papanggap siya dito na ano eh, na hindi daw siya nang hihingi ng donasyon. Diba? Sinasabi niya dito na, hindi ko kailangan yan. Dahil bago lamang po ako YouTuber. First date ko po ito. Si YouTube po at si Google nag-message po sa akin na i-update ko ang aking super chat. So kaya ko po in-update yung aking super chat. Opo. Yun po. So hindi ko alam na ganito yung sitwasyon dito. Tapos, sa lihim, ganito palang ginagawa nila noon. Shoutout sa Kiyama. Yan ka. Naka-live ka na, di ba? Oo, kasi hindi StreamYard. Yung live lang sa cellphone. Ano na? Hindi StreamYard. Yung live lang sa cellphone mo. Oh, wala problema. Live ka lang sa cellphone ko. Paano? Tapos, mag-stream yard ka na mamaya. Hindi na eh. Mag-live ka. Bakit? Naka-ano na siya. Anong tawag dito? Hindi ba pwedeng ito na rin itatawag sa akin? Oh, pwede naman. Siguro, mga after 10 minutes para maraming tao para magbalikan. Para marami mag-super chat. Tapos, anong sasabihin? Paano? Paano kanila maano? Kaya ko na Ah. sa Viber? O ano? Basta, mamaya ako nang bahala doon. Aapating ko lang yung mga yan. Nakita na nila ako eh. Di ba? Aatatin niya lang daw yung mga tao. O di ba niloloko niya yung mga tao doon? Parang inaatat niya yung mga tao kasi nga mahal na mahal siya ng mga tao eh. Hindi ba panloloko yun? Ngayon, ang tanong, panloloko ba yung ba sa OFW ang palipad? Yung palipad hindi. Pero the way siya gumawa ng paraan para paliparan siya, yung mag-iisip sila ng script kung anong gagawin para paliparan sila. Na sinabi niya, hindi daw siya tumatanggap ng donasyon, panloloko yun. Diba? Maliwanag naman dito eh. So yung pagpapalipad ba, masama yun? Hindi. Pero yung the way sila magplano para i-persuade yung tao magpalipad, pakinggan nyo pa. Tatawag ka. Tatawag ka dito sa akin doon. Ano? Tatawag ka sa akin. Tatawag ako sa'yo. Boses ko lang ang maririnig. Pwede rin. Okay. Okay, ganun. Nag-guess mo? Kunyari na lang, nakalimutan diba? ko mag-mute. O kunyari, nakalimutan, scripted, di ba? O di ba panloloko yun sa mga tao? Pinapalabas nila ng scripted para, ba't kailangan kunyari ganon? Diba? Ano na? Kunyari tatawag ka tapos nakalimutan ko mag-mute, nagsasalita ka na lang. Yung, hello, ganda lang, hello, asan si attorney? Yeah. Oo. Nag-guess mo? Oo. Attorney lang, tapos mute na. Okay. Okay. Alam mo? Basta, atatin lang natin na lalabas ako para marami mag-super chat. Di ba? Para daw marami mag-super chat. Yung super chat, for your information, palipad yun. Yung super chat. Di ba? Gumagawa sila ng drama para marami mag-super chat. Now, sabihin nyo sa akin, panluloko ba yun o hindi? Di ba? Yung sa labas, pinalalabas niya, hindi ako tumatanggap ng donation sinulatan lang ako ng Google o YouTube na i-update ko daw ang aking super chat. Pero in reality, gustong-gusto niya pala. Niloloko kayo nun. 'Di ba? Gumagawa siya ng paraan para totoo naman na hindi naman niya pinipwersang magpalipad yung mga tao. Ganito kasi yan, mga kababayan ko. Ang pambubudol, art yan eh. Yan yung way na manghihingi ka ng pera sa tao pero hindi ka nang hihingi. Ito yung hindi naiintindihan ni Mandirigma kagabi. Ito yung hindi niya naiintindihan. Bibigyan ko kayo ng example, matagal ko na example to na nanghihingi siya ng pera pero hindi siya nanghihingi. Ang gulo, 'di ba?
O paano mangyari yon? Ang gagawin kasi ni FLM, aabusuhin niya yung mga tao na nagmamahal sa kanya. Ganito ang gagawin niya, oh. Hanapin ko lang yung video, ha. Oh. Ganito yung nangyayari, eh. Ba't ayaw mag-play? Refresh ko muna. Ito. Oh, Katulad ho ng aking sinabi, isusugal ko ho lahat para sa ating mamamayan. Willing na ho akong yung ibigay lahat. Actually ho, kinausap ko yung ibang mga partner ko kasi medyo malaki na ho yung ating gastos. At talaga namang ubos na ang aking savings. Ang natira lang ho sa aking bank account out of 100 plus million ay 200,000 na lang. Nakita nyo ho, buhay. Pinaghirapan ko ng mahabang panahon, pinagpaguran, pinagpagalan, pinagtuluan ng... Nakikita niyo yung pattern. Ikaw, tatanungin kita, mahal na mahal mo si FLM, ano? Bilang supporter ni FLM, mahal na mahal mo si FLM. Lalo na ikaw ay may pera. 'Di ba? May pera ka. Katulad ho ng aking sinabi, isusugal ko ho lahat para sa ating mamamayan. Willing na ho akong yung ibigay lahat. Actually ho, kinausap ko yung ibang mga partner ko kasi medyo malaki na ho yung ating gastos. At talaga namang ubos na ang aking savings. Ang natira lang ho sa aking bank account out of 100 plus million ay 200,000 na lang. Nanghihingi ba si FLM dito? Hindi, di ba? Pero ikaw, bilang isang supporter ni FLM at mahal na mahal mo si FLM, magkukusa ka. Kawawa naman si Idol. Wala nang natirang pera sa kanya. Dahil pinantulong sa kababayan natin. Sino ba naman ako para hindi siya tularan? Kaya yan ang resulta. Di ba? Nakita nyo ho? Dito kayo nadadali. Dito kayo nahihinga ng pera, pero hindi nyo alam na hinihinga na pala kayo. Buhay. Pinaghirapan ko ng mahabang panahon, pinagpaguran, pinagpagalan, pinagtuluan ng pawis at luha. Ha? Diba? Meme lang ito. Yung mga bobong awang-awa tapos magdo-donate ngayon kay FLM. Diyan tayo nadadali. Now, tatanungin ko kayo, panluloko ba yun o hindi? Kasi, di ba, for example, ito, no? Ikukumpara natin yan sa mga dating pinagsasabi niya before. Dito yung, ito yung panluloko min na nangyayari. Sige, diretsahan na tayo, no? Talaga naman panluloko eh. Sabi mo nun, makikipagsunugan ka ng pera, di ba? Kumbaga, saan na ba yun? Hindi ka masusunog ng pera nila. 'Di ba? Tapos biglang sasabihin mo 200,000 na lang ang natira sa pera mo. Ito 'yan oh. Ako po pinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapaso. Ubos na yung pera nila. 3 weeks later. Kasi medyo malaki na ho yung ating gastos. Sabay ganyan sa inyo. At talaga namang So meaning hindi totoo yung sinasabi niya na pinanganak siyang super yaman, na makikipagsunugan siya ng pera, naubos pala eh. Kaya yun ang gusto kong maintindihan nyo, na hindi porket nag-donate, hindi na pwede maging scam. Kaya nga tinatanong ko si Mandirigma kagabi Pwede na bang hindi na ba pwede maging scam yun, donate? Kasi meron nahuhuli maraming online donation scam.
Kaya nga minsan nagbababala yung SEC eh. Kaya nga nawala yung ano yung FFCI nila, 'di ba? Dahil ni-revoke ng ng SEC registration. Nagbabala. O, panoorin natin yun, yung sinabi ng SEC na yun. Para maintindihan natin yung news mismo. Kailangan kasi paulit-ulitin to sa inyo eh. Oh. Yung foundation Sa ibang balita naman, iniimbestigahan ng NBI ang itinayong foundation ng mga supporter ng umano'y scammer na si Francis Leo Marcos. Sinasabing ginagamit ito para makapanloko. Exclusive, nagpapatrol, Nico Bawa. Just imagine, foundation yun. Charity yun. Pero, nasasabi pa rin na ginagamit sa panluloko. O di meron nga. May donasyon nga na, na panluloko. Meron mo tayong decision. Kasi nga, walang accountability. Walang mananagot. Pag may nawawalang pondo. Kasi kadalasan, alam nyo, minsan, kaya yan ang madaling gamitin ng scammer, yung mga donasyon na yan. Kasi mababait ang kalooban ng mga tumutulong eh. Yung pag tumulong ka na, ay, no need, basta ikaw na ang bahala dyan. Binigay ko na iyan sa'yo, tulungan mo yung mga dapat tulungan. Ganun kasi minsan eh. Eh hindi maganda yun, naaabuso yun. Kaya yun ang ayaw ng Securities and Exchange Commission. Order din yan. Nakilala si Francis Leo Marcos sa social media matapos mag-viral ang kanyang Mayaman Challenge kung saan hinihikayat niya ang pagdodonate ng yaman sa mga biktima ng pandemya. Pero inaresto siya ng NBI Cybercrime Division sa dating kaso ng illegal recruitment at human trafficking. Nadagdagan pa ito ng illegal use of alias at falsification of public documents dahil hindi raw Marcos ang tunay niyang pangalan. At kahit nakakulong, naghain ang kanyang abogado ng kanyang candidacy sa COMELEC sa pagtakbo sa Senado. Naglabas na ng babala ang SEC laban kay Francis Leo Marcos at sa foundation na Filipino Family Club. Ayun o. Tamo ha. Again, the commission warns public against Francis Leo Marcos and this now Filipino Family Club International Inc. and or in dealing with any individuals or group of persons acting or soliciting donations for or on behalf of Francis Leo Marcos and or his pretentious organization, nagpapanggap. Pretentious daw. Sabi ng Securities and Exchange Commission. International. Wala raw itong lisensya para maglikom ng pondo at ginagamit daw ito ng kampo ni Marcos sa panloloko. Diba? And they're trying to get financial support coming from OFW. $10, $50. Kasi minsan hindi yan material sa mga... Ito yung sinasabi naman ni Mandirigma. Ito, Mandirigma, sinasagot ko na ha. Lahat ng mga inano mo sa akin. Ito yung sinasabi, may nang scam pala, bakit hindi ika magdemanda? Yan ang kadalasan eh. Marami palang na-scam, bakit wala nagdidemanda? Ito nga sinabi ni Sir Vic Lorenzo. $10, $50. Kasi minsan yan yung mga palipad $10, $50. hindi yan material Hindi kasi material sa mga OFW. Ibig sabihin, hindi kawalan yun sa OFW. Pero may nangyari bang panluloko? Meron. 10, 15. Ikaw ba, naloko ka na $15, ididemanda mo sa halagang $15? Ikaw, uuwi ka ng Pilipinas, magfa-file ka ng kaso sa halagang $15, $20? Ikaw naman. Diba? Yan ang dapat nyo naiintindihan. Hindi yung, nag-donate sila, kusang loob yun. Totoo, kusang loob talaga yun. Walang problema dun eh. Kaya lang yung pagkusang loob na yun, talaga bang kusang loob? O may nag-trigger sa kanila para magpadala. Hindi naman magkukusang loob yan kung wala nakita sa'yo na motibo eh. For example, matagal nyo akong sinusubaybayan dito. Love nyo na ako. Mahal nyo na ako. Tapos, panay ang parinig ko dito. Hindi ako nanghihingi sa inyo ha. Panay ang parinig ko dito. Minsan nga, hindi na ako kumakain sa isang araw eh. Gutom na ako. Tapos, iiyak-iyak pa ako dito, no? Yun nga, minsan nga, isang beses na lang ako kumain sa isang araw.
Tinutulog ko na lang yung gutom ko. Hindi ako nanghihingi sa inyo, ha? Pero kayo, dahil love na love nyo ako, di ba? Uy, anong account number mo, bibigyan kita. May nakita kasi kayo kung bakit kayo nagpadala. Hindi naman yan out of nowhere. Halimbawa, nagsusurf ako dito, katulad niyan, biglang kinlik ko yung video, ay padadalhan ko na to. Hindi naman ganun eh. May reason kung bakit kayo nagpapadala. Ano yung reason na yon? Nakita nyo yun, na may pangangailangan. Kaya kagaguhan yon na sasabihin kusang loob. May nag-trigger sa kanila. Ano yung nag-trigger sa kanila? Katulad yung ginagawa ni FLM, yung pinlay natin kanina. Inaatat-atat niya yung mga tao dahil alam niya na mahal siya ng mga tao. Pinapa-excite niya na kunyari magsasalita siya sa live. Kasi nakakulong siya nun eh. Imposibleng makapag-live siya dun, nagagawa niya. Siyempre sa mga tagahanga niya, uy, si Idol nagpalipad. Tapos ito pa ha, isa pang uri ito na ito. Sabihin niyo sa akin kung panloloko ba ito. Kayo yung magsabi. Wait lang na. Ito saan ba yun? Yung sinasabi niya na, na tadtarin nyo ng palipad. Ito Ani Asia, Gina G mga basher sa palipad. Oo naman. Di lalo na pag nagpaulan pa kayo ng sabay-sabay dyan. Lalong magiging Gina G yan. Diba? Nagbibigay siya ng hint eh. Hindi niya naman sinasabing sabay-sabay kayo magpalipad. Pero sinasabi niya, lalo na kung kayo dyan, huwag tayong tanga. Alam natin na ibig niya sabihin doon. Di ba? Lalo magiging Gina G ang mga yan. Kaya ngayon, sa lahat ng napag-usapan natin ngayon, hindi ba panloloko yung pagpapalipad sa kanya ng OFW? Kayo na sumagot doon. 'Di ba? Anyway, yan lang po muna mapag-usapan natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.